I'm seeing visions through my dreams, seeing myself swimming in the universe. My ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me bye-bye love. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. The gift I fully embrace within. Hello po Libra, welcome po sa inyong reading. So this is for May of 2025 reading. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions, dun po yan sa ating kabilang channel, that is Babaylan TV. No? Yan po ang ating unang channel catered for our international audience. Nagla-live po tayo doon. So, might as well check the live sessions at para makapagtanong kayo on the spot. I want you to know that this is a general reading. You may resonate po sa buong reading na ito or baka konti lang. Take what's only yours. Libra, ang nakikita natin dito, parang meron tayong gusto pang ma-experience, parang nabibitin tayo, nakukulangan tayo, no, dito sa relationship na ito. Whether this is sa energy ni person na binibigay, whether it is sa mga abundance, gifts, or attention, no? Parang sabi, siguro napapansin din natin medyo nagiging cold, kaya siguro nandun yung wanting, nandun din yung parang, sabi natin, craving, no? Doon sa tao. Chances are, this is happening for those people na separated, or in separation, whether it is physical or energetic. Sa mga bago, ano ba yung physical separation? That's actually the literal meaning of it, no? Yung malayo siya in physical form. Energetic separations, pwede naman nakikita kasi kayo, no? Lalo na sa mga mag-asawa, no? Nakikita kayo sa bahay, nakikita kayo sa school, sa mga kaklase, or sa trabaho. Pero hindi naman kayo nag-uusap. There's still a gap, no? For a few numbers of you, siguro little percentage lang, medyo nandun tayo sa combinations ng, at saka medyo masakit yun ha, physical and energetic separation. Hindi na nakikita, hindi pa nag-uusap. Chances are, meron din ditong nagiging lesson na yung communication. So, with the World card, High Priestess, and the King of Pentacles. So parang nakita talaga din natin yung pagbabago niya. Hindi ito gradual eh. Abrupt yung changes. Parang feeling mo, bigla na lang siyang nagbago. Wala naman akong ginagawang masama. Siya ba ay meron ng ine-entertain na iba? Naliligaw ba siya? Ang dami ng tumatakbo sa isip mo. I think that you're also, something in you changed as well. Dahil nagbago siya, I feel like medyo minirror natin yung kanyang energy. Medyo sinabi natin, di ko ayaw mo akong kausapin, edi wag din, no? Pero kasi what is happening sa King of Pentacles, kasi it's supposed to be giving. And up until now, giving itong energy na ito. Pero hindi mo nararamdaman. So, is there really a person na pinagtutuunan niya ng pansin? That's actually my question as a reader. Or baka meron naman itong busy lang, no? Meron siyang pinagkakaabalahan na isang bagay for improvement, no? Doon sa mga singles, sa mga may crushes, no labels, I feel like nakita mo medyo nag-step back, no? Kung sino man itong apple of our eye. So parang ikaw nag-wonder, sandali, hindi naman siya ganito dati. Parang ang saklap naman dahil
hanggang doon na nga lang kami, nabawasan pa, no? Doon sa mga may third party situation, you feel like siguro mas nandun siya, no? Mas yun ang kanyang pinili doon sa kabila at hindi sa akin. Doon po sa mga in a relationship and married couple, um, yun nga, yung parang naiisip mo, meron ba siyang iba? Meron ba siyang pinagkakabisihan? No? Sa mga in separations, ngayon mo nakikita na parang, bakit hindi na nagme-message si person? No? Or parang nararamdaman mo talaga na ang layo-layo niya na. So parang sinasabi mo dito, totoo nga ba na kinalimutan na ako ng taong to? Ayaw na ba niya sa akin? No? So there's still a lot of questions hanging around. With the Ten of Pentacles, the Knight of Wands, and the King of Swords. Meron kasi ditong ayoko munang magpaabala. No, that's the energy. Napaka-strong, napaka-direct. But it has nothing to do with other people. Yung third party dito, it could be money, it could be project, it could be a job, it could be something that your person needs to prioritize. Again, hindi siya tao. Pwedeng siguro meron akong deadlines, no, sa trabaho, and I'm already stressed out and I need to focus on that, no. Etong sa mga singles, crushes, and no label situation, I feel like siguro naiisip din ni person, parang hindi naman din nagpa-progress, no, itong relationship na ito, so might as well focusing on themselves, no. Sa third party situation, I feel like nagfo-focus siya ngayon, no, to gain financial abundance. So nandun pa rin naman yung third party, but then again, hindi ito more of dapat ka magselos. Nawawala yung time dahil nandun siya sa work, masyadong busy sa pag-gather, harvest ng abundance. In a relationship and married couple, ang nakikita kasi natin dito, lumamig lang. At saka parang mainitin lagi ang kanyang ulo. Laging wala. So I guess that adds up, no, doon sa ating anxiety. Kasi laging mainit ang ulo, tapos laging wala, laging late umuwi. So, but it has nothing to do with any third party situation or any person, no. It has something to do with the finances. Meron siyang minamadali. With the Moon card, the Five of Swords, and the Ten of Swords, siguro kailangan na nating tanggalin sa isip natin itong negative thinking, kasi hindi siya nakakatulong lalo na sa iyo. Una, hindi ito nakakatulong sa relationship kasi you might gonna be triggered or matitrigger mo si person baka pagsimula ng away, no? Second, or siguro mas first, yun yung second. Ang mas first, ito yung sa'yo, yung mental health natin. Kasi I feel like wala ka naman nakikita. It's all just assumptions. And if you need some peace of mind and you're actually believing, no, dito sa reading na ito, siguro kailangan mo ng i-rest yung idea na meron itong third party or napupunta. The third party, again, is not a person. The third party is something that's for themselves and that's probably for you as well, no? Lalo na dun sa mga married couple. Kasi kapag maganda itong project na nakuha niya or pag natapos niya ito on time, no, it felt like there's a huge money and sino ba makikinabang, kayo din naman, no. With the Ten of Swords, yun nga, kailangan nating limutin ito, tanggalin sa sistema natin. With the Tower and the Three of Cups, I feel like masuportahan natin ngayon si person. If hindi natin siya kayang suportahan sa kanyang silence, might sa kanyang project, might as well to keep our mouth shut and then ask later, kasi manunumbalik din naman itong kanyang time, effort, and focus on you. So let's get some more cards here. Let's get some message from the universe.
everything is fine. Now, this looks like the 10 of Swords kasi as you can see, wala naman difference, no? Ayan, parehas na parehas siya. But the thing here is, yung kanyang definition, 10 of Swords and everything is fine. So this only indicates you're probably thinking na hindi ito na nag-e-end yung connection, merong ginagawang masama. No, everything, this is a confirmation, no, that everything is fine, nothing to worry about. Dumadating talaga yung time na siguro meron nagka-cram ito, no, sa kanyang time, energies, kailangan kong i-save. Baka din kasi nagiging cold, no, si person at hindi na nakakasiping sa inyo with the 9 of Wands and the 10 of Wands. As of the moment, medyo dapat nating intindihin ngayon si person dahil ang hirap ng pinagdadaanan niya. Hindi niya rin gusto yung treatment na ibinibigay niya sa'yo. Plus the fact na meron siyang challenges na kailangan malagpasan as of the moment. So, for the relationship to grow, it requires understanding, it requires trust and faith in the relationship. No? This is your reading, Libra. Let's check the zodiac sign of your person. But then again, bago po yan, gusto ko pong ipaalala sa inyo na dun po sa kabilang channel, Babaylan TV. Yan po ang ating unang channel catered for our international audience. Nagla-live din po tayo. So, if you want po, no, sumali sa live sessions, by all means, sumali po kayo. Mababait po yung mga tao doon. Pero kung hindi nyo maabutan, pwede naman kayo magtanong dito sa ating comment section as long as yung question po is answerable by yes or no. Pero kung hindi po kayo papatulugin ng yes or no na sagot lang, dumiretso na po kayo dun sa ating website. Sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Na dun po yung information, name, number, QR code, amount per question, no? Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. So let's check the zodiac sign of your person. This can be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Leo, Sagittarius, Cancer. I'm seeing Pisces, Taurus, Virgo, Aquarius. Yan. So this is your reading. Love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye.